So tuwing pinabagsak ang isang lalaking Sigma, hindi siya bumabalik, nag-iiba siya. Bago ko sabihin ang unang linya ng mensaheng ito, gusto kitang tanungin, ilang beses ka nang bumalik sa zero? Ilang beses ka nang nabasag, nawalan, nadapa o nalumpo ng mga pangyayaring hindi mo naman hiniling? At ilan sa mga pagbagsak na yon ang itinago mo, kinuyom mo at pilit mong tinawid ng walang ingay? May mga lalaking kapag nasaktan, nagwawala. May mga lalaking kapag bumagsak, nabubura. Pero may isang uri ng lalaki na kakaiba ang nagiging reaksyon. Hindi siya sumasabog, hindi siya humihingi ng awa, hindi niya sinusubukang ipakitang matapang siya. Sa halip, tumatahimik siya at sa katahimikang iyon may nangyayaring hindi napapansin ng mundo. Unti-unti siyang nagbabago, hindi sa panlabas kundi sa kalaliman, kung saan nakatira ang tiwala sa sarili, ang disiplina, at ang uri ng lakas na hindi sinasabi, nararamdaman. Ito ang proseso na hindi nakikita ng iba. Ito ang uri ng muling pagbangon na hindi kailangan ng palakpakan, hindi kailangan ng pag-aproba, at hindi nakasandal sa opinyon ng kahit sino. Ito ang paraan ng isang lalaking marunong bumuo mula sa pagkawala, hindi mula sa papuri. At kung narito ka ngayon, malamang ay naramdaman mo na rin ito. Yung tahimik na pagbabago, yung lakas na galing sa loob, yung pangalawang sarili na unti-unting nabubuo sa bawat pagkatalo. Kung nararamdaman mo yan, handa ka para dito. Isa, kapag nasira siya, mas tumitibay siya. Kapag bumagsak ang karamihan, nauubos sila, nawawala ang tiwala, tumatakas, kumakapit sa ingay para matago ang sakit. Pero ang Sigma, iba ang proseso niya. Kapag may nawala sa kanya, pangarap, tao, oportunidad, hindi niya hinahabol ang nawala, hindi niya sinusubukang ibalik ang dati. Ang hinahabol niya ay ang aral. Tinitingnan niya ang pagkatalo hindi bilang parusa, kundi bilang pag-aayos. Para sa kanya, ang pagkawala ay hindi pagtatapos. Ito ay pag-calibrate. Inaayos nito ang direksyon, nililinis ang pananaw, at inaalis ang mga ilusyon na dati niyang inakalang totoo. Sa bawat pagbagsak, mas hindi siya mahawakan, mas tahimik, mas matalas, mas hindi nababasa. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakakaintindi sa kanya. Dahil habang ang iba ay naghahanap ng simpatya, siya ay naghahanap ng katotohanan. Kapag nawala siya sa eksena, hindi iyon kawalan, yun ang proseso. Yun ang tahimik na pagguhit ng bagong bersyon niya. Yun ang paghubog sa kanya sa anyo na mas malinaw ang mga mata, mas disiplinado ang puso at mas kalmado ang isipan. At sa pagbalik niya, hindi siya kailanman kagaya dati. Hindi niya ipinagmamalaki ang pagbangon niya. Hindi niya kinukwento ang sakit, pero ramdam mo may nagbago. At ang pagbabagong iyon ay hindi para sa mundo, para iyon sa kanya. Ikalawa, ginagamit niya ang sakit bilang datos. Sa buhay, ang karamihan ay tinitingnan ang sakit bilang sugat, ang Sigma bilang impormasyon. Hindi dahil hindi siya nasasaktan siya. Pero hindi niya hinahayaang gawing malabo ng emosyon ang pag-unawa. Sa bawat pagkabigo, inuupo niya ang sarili, tahimik, walang drama, at inuuri niya ang nangyari. Ano ang binaliwala niya? Sino ang pinaniwalaan niya ng mabilis? Ano ang hindi na dapat inuulit? Hindi niya tinitingnan ang sakit bilang trahedya. Tinitingnan niya ito bilang feedback. Isang guro na hindi nagsisinungaling. Habang tumatakbo ang iba sa ginhawa, lumalapit siya sa katotohanan. Inaabot niya ang apoy, hindi para masunog, kundi para maintindihan ang init nito. At dahil dito, bumibilis ang kanyang pag-unlad. Habang ang iba ay paulit-ulit na bumabalik sa parehong siklo, siya ay palaging tumatalon sa susunod na antas. Ang bawat pagkakamali ay posteng nagbibigay ng direksyon. Ang bawat pagtataksil ay nagiging marker ng kung sino ang hindi na niya papapasukin muli. Ang bawat gulong ng buhay na gumuho ay nagiging blueprint kung paano niya ito bubuuin ng mas matibay. Ito ang dahilan kung bakit ang Sigma ay hindi madaling talunin. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil mabilis siyang natututo. Mas mabilis kaysa sa maaaring gawin ng sakit. Kapag ang isang lalaki ay natutong suriin ang sugat, imbes na tumakbo rito, nagiging imposible siyang mahawakan. 3.
Ang disiplina ang kanyang bagong pinaguhugutan ng lakas. Sa isang punto, may malalim na shift na nangyayari sa loob ng isang lalaking sigma na pagtatanto niya na ang paghabol ng pagpapatunay ay isa ring uri ng pagkakakulong. Kapag ang buhay mo ay nakasandal sa papuri ng iba, konting pagdududa lang, guguho ka, konting tahimik na pagtalikod, masasaktan ka, konting hindi ka napansin, pupunuhin ka ng tanong, kaya tinatanggal niya ang lahat ng iyon. Hindi biglaan, hindi dramatiko, tahimik lang. Unti-unti niyang pinapalitan ang validation ng isang bagay na mas matibay, disiplina. Hindi na siya gumigising ng maaga para ipakita sa iba. Gumigising siya dahil hindi na niya binibigyan ng dahilan ang sarili niya para maging mahina. Hindi na siya tumatapos ng gawain para purihin. Tinatapos niya ito dahil iyon ang pamantayan niya para sa sarili. Habang ang iba ay naghahanap ng inspirasyon, siya ay umaasa sa sistema. Habang ang iba ay naghihintay ng tamang mood, siya ay gumagalaw kahit hindi niya feel. At habang ang iba ay nagiging biktima ng damdamin, siya ay nagiging tagapag-alaga ng sarili niyang momentum. Ang disiplina ang nagre-reinforce ng kanyang loob. Ang mga maliit na panalo na walang nakakakita, sila ang unti-unting nagbabago sa kanyang pagkatao. Hindi na niya kailangan ng palakpakan, hindi na niya kailangan ng audience, hindi na niya kailangan ng impresyon. Ang kailangan niya lang ay ang sariling pamantayan. At dahil doon, unti-unti siyang nagiging isang bagay na hindi madaling mabasag, quiet confidence, internal strength, direksyon na hindi nanghihingi ng permiso. Ito ang lakas na hindi maingay, hindi maporma, hindi ipinopost, pero ramdam. Ito ang uri ng lakas na hindi nakadepende sa opinyon, kundi sa pagpapatupad. 4. Ang katahimikan ang kanyang santuwaryo. Kapag gumuho ang buhay ng karamihan, hinahanap nila ang ingay, tumatawag ng kausap, lumalapit sa kung sino man, nagpapahanap ng sagot mula sa labas. Pero ang sigma, ang unang ginagawa niya ay mawala, hindi para magtampo, hindi para magmukmok, hindi rin para magtago. Umaatras siya sa katahimikan dahil alam niyang doon lumilinaw ang mga bagay na hindi niya marinig sa gitna ng kaguluhan. Sa katahimikan, bumabagal ang bagyo sa kanyang isipan. Ang mga piraso ng pangyayari, ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkadurog, unti-unti niyang nauunawaan. Hindi niya hinahabol ang paliwanag ng iba. Hinahanap niya ang paliwanag sa loob. Ano ang nawasak? Ano ang natira? Ano ang hindi dapat dalhin sa susunod na yugto? Ang mga tanong na ito, ang mundo ay hindi kayang sagutin para sa kanya. Kaya't inuupo niya ang sarili ng mag-isa hanggang sa lumitaw ang mga pattern na dati niyang hindi makita. At doon nag-uumpisa ang tunay na rekonstruksyon. Hindi niya sinusubukang ibalik kung ano ang dati. Hindi niya sinusubukang buhayin ang lumang version niya. Sa halip, tinatanggal niya ang mga damdaming hindi na kailangan. Inaalis ang mga attachment na nagpapabigat at pinipili lamang ang mga bagay na may saysay para sa susunod na version niya. Ang katahimikan na dati ay parang parusa, nagiging kalayaan. Hindi ito kawalan, ito ay espasyo. Espasyo para ayusin ang loob. Espasyo para makakita ng mas malinaw. Espasyo para maging isang bagong anyo. At kapag handa na siya, kapag tahimik na ulit ang loob, bumabalik siya. Hindi maingay, hindi naghahanap ng pansin, pero ramdam mo, mas buo siya, mas kalmado, mas tiyak, at ang mundo, hindi naman napansin kung paano siya nagbago, pero nararamdaman nila ang presensyang iba na. Pero hindi nila alam na ang lakas na iyon ay itinayo sa katahimikan malayo sa ingay. 5. Ginagawa niyang direksyon ang pagtanggi. Sa karamihan ng tao, ang pagtanggi ay katapusan. Ibig sabihin ay hindi sila sapat. Ibig sabihin ay hindi sila pinili. Ibig sabihin ay may mali sa kanila. Pero sa Sigma, iba ang kahulugan nito. Ang bawat pinto na nagsara, hindi niya tinitingnan bilang insulto. Tinitingnan niya ito bilang direksyon. Kung saan ang iba ay nagtatampo, siya ay nagmamasid. Kung saan ang iba ay nagtatanong ng bakit ako, ang tanong niya ay ano ang susunod. Hindi dahil hindi siya nasasaktan siya. Pero hindi siya nabubulag ng sakit. Sinisilip niya kung ano ang tinuturo nito. Hindi lahat ng taong lumalayo ay pagkawala. Minsan,
proteksyon. Hindi lahat ng oportunidad na nawala ay kapahamakan. Minsan, pag-alis ng hadlang, tinatanggap niya na ang buhay ay marunong magsala at kung may tinatanggal ito, may dahilan. Kaya't sa halip na habulin ang pintong nagsara, pinag-aaralan niya kung bakit kinailangan itong magsara. Saan siya pinalaya? Anong katotohanan ang ayaw niyang makita noon? Ano ang mas tinuturo ng pagkawala kaysa ng tagumpay? Yang mindset na ito ang dahilan kung bakit siya hindi madaling guluhin. Dahil habang ang iba ay nakakulong sa sama ng loob, siya ay umaabante na, tahimik, tumpak, at 5 hakbang nang nauuna sa sino mang nagduda sa kanya. Hindi siya nagpapasabog ng tulay. Nilalagpasan lang niya ang mga ito. Hindi siya naghihiganti. Hindi niya kailangan. Ang direksyon mismo ang nagiging hustisya. Dahil kapag ang isang lalaki ay natutong gawing mapa ang mga pagkatalo, hindi na niya kayang harangin kahit sinong tao. 6. Ang paglayo ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Darating ang puntong mapapansin ng isang lalaking sigma na ang pinakamatagal niyang kinakapitan ay hindi na nagpapalago sa kanya. Mga tao, mga sitwasyon, mga resulta, mga identidad na hindi na akma sa kung sino siya ngayon. At doon nagsisimulang mabuo ang isang malalim na katotohanan. Ang lakas ay hindi laging galing sa paghawak. Minsan, nanggagaling ito sa pagbitaw. And ang pagbitaw niya ay hindi dramatiko. Walang gulo, walang sagutan, walang paghingi ng paliwanag, tahimik lang. Unti-unti niyang pinuputol ang mga koneksyong nagbibigay ng ingay, hindi direksyon. Tinatanggal niya ang mga ugaling nagpapalabo sa isip. Inilalayo niya ang sarili sa mga tao na humihila ng enerhiya pero walang idinadagdag na pag-unlad. Ang bawat paglayo ay hindi laban. Ito ay paglilinaw. Ang bawat distansya ay hindi paglamig. Ito ay pagtupad sa sarili. Hindi niya pinipilit ang mga bagay na ayaw manatili. Hindi niya hinahabol ang koneksyon na nabawasan na ang saysay. Hindi niya pinagpipilitan ang sitwasyong hindi na nakakatulong sa kanyang ebolusyon. At sa bawat hakbang niyang lumalayo, may enerhiya siyang nababawi. Enerhiyang dati ay nasasayang. Enerhiyang ngayon ay napupunta sa pagbuo ng sarili. Ang paglayo ay hindi pag-iisa. Ito ay pagbabalik sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit siya nagiging kakaiba ang aura. Kung dati ay hinahanap niya ang pag-aproba, ngayon ay malinaw na kung ano ang mahalaga. Kung dati ay naghahanap siya ng kasama, ngayon ay hinahanap niya ang kalidad. Kung dati ay takot siyang mawalan, ngayon ay alam niyang ang tunay na pagkawala ay kapag nawala niya ang sarili niya at nararamdaman ito ng mga tao. Hindi dahil nagyayabang siya, kundi dahil hindi na siya nakatali. Walang tali ng takot, walang tali ng attachment, walang tali ng validation. Ang ganitong uri ng kalayaan ay nagiging magnetic kapag ang isang lalaki ay kaya nang mawala ang kahit ano nang hindi nadudurog, ibang level ng respeto ang lumalabas mula sa loob niya. At iyon ang nakikita ng mundo. Ang paglayo niya ay hindi kawalan. Ito ay pag-angat. Ito ang tahimik na pagbabalik ng kapangyarihang matagal niyang isinuko sa maling bagay. 7. Ang pag-iisa ang nagbabalik ng kanyang tunay na layunin. Kapag karamihan ay nababalot ng problema, hinahanap nila ang kahit anong ingay na makakapuno sa pakiramdam ng kawalan, pero hindi ang sigma. Kapag wasak ang paligid niya, ang una niyang hinahanap ay hindi tao, kundi pag-iisa. Doon niya inuupo ang sarili. Doon niya tinitingnan ng harapan ang katotohanan. Doon niya nakikita kung gaano karami sa mga desisyon niya ang nabuo dahil sa pressure, pag-aproba at ingay ng mundo. Sa pag-iisa, may lumilitaw na hindi niya nakita noon. Ang sarili niyang tinig, tahimik, malinaw, hindi nakabase sa gusto ng iba, hindi nakatali sa inaasahan, hindi nakabalot sa pagkukunwari. Ito ang boses na matagal na niyang binabaliwala dahil sa pagmamadali ng buhay. At unti-unti, nagsisimula siyang magtayo muli, hindi para patunayan na kaya niya, hindi para ipakitang matatag siya, hindi para lampasan ang ibang tao. Nagtatayo siya dahil may direksyon siyang nabuo na hindi niya mahahanap kung hindi siya naging mag-isa. Tinitingnan niya ang sarili ng walang filter. Ano ang nagpapalakas sa kanya? Ano ang nagpapahina? Ano ang pinapaniwalaan niya dahil totoo? At ano ang pinaniniwalaan niya dahil sinabi ng iba?
Ang pag-iisa ang nagiging salamin na hindi nagsisinungaling. Dito niya nakikita kung anong bahagi ng buhay niya ang kinailangan lang dahil sa takot, kung anong bahagi ang pagpapa-impress lang, at kung anong bahagi ang tunay na kanya. Kapag nawawala ang audience, lumilitaw ang katapatan. At doon niya pinipili ang bagong daan, hindi dahil uso ito, kundi dahil tugma ito sa core niya. Sa pag-iisa, wala siyang dapat pahangain. Kaya ang bawat desisyong ginagawa niya ay nagiging purong intensyon, walang halo, walang arte, walang pag-arte para sa ibang tao. At dahil dito, lumalakas siya sa paraang hindi maintindihan ng karamihan. Akala ng tao, pag-iisa ang kahinaan, pero sa Sigma, ito ang pagbalik ng kapangyarihan. Dito nabubuo ang mga planong mabigat, ang disiplina na hindi napuputol, ang karakter na hindi nababago ng opinyon, ang layunin na hindi kailangan ng palakpakan. Kaya kapag bumalik siya sa mundo, may bitbit siyang presensya na hindi niya kailanman nagawa noon. Mas malalim, mas matatag, mas malinaw, at ramdam ng lahat yon kahit walang salita. Ang pag-iisa ay hindi pagtakas. Ito ang kanyang pagmamay-ari sa sarili. Ito ang pundasyong hindi kayang igiba ng kahit sinong tao. 4. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa emosyonal na kontrol. Hindi lumalakas ang isang lalaking Sigma dahil hindi siya nasasaktan. Lumalakas siya dahil hindi niya hinahayaang ang sakit ang mamuno sa kanya. Ang emosyonal na kontrol na meron siya ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay kakayahang hawakan ang sarili sa gitna ng bagyo. Habang ang iba ay napupunit ng takot, galit at pagkalito, siya ay humihinto. Hindi siya pinapaikot ng damdamin. Hindi siya nagpapadala sa unang reaksyon. Alam niya na ang emosyon ay senyales, hindi utos. Nararamdaman niya ang bigat, pero hindi siya binubulag nito. Natutunan niya ito hindi sa mabilis na paraan, kundi sa masakit na paraan. Mula sa mga pagtataksil na hindi niya nakita dati, mula sa mga pagkakamaling hindi niya aaminin noon, mula sa mga sandaling napilitan siyang tingnan kung paano siya nagre-react sa hirap. At sa bawat aral, lumilinaw ang bagay na matagal na niyang hindi tinatanggap. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, kontrolado ka ng lahat. Kaya't binuo niya ang sarili sa paraan na hindi na siya madaling hilahin ng galit. Hindi na siya madaling manipulahin ng emosyon ng iba. Hindi na siya basta-basta napapasayaw ng mga sitwasyong hindi niya gusto. Tinitingnan niya ang bawat emosyon bilang impormasyon. Kapag galit siya, ibig sabihin may hangganang nalampasan. Kapag natatakot siya, ibig sabihin may kakulangan sa paghahanda. Kapag nasaktan siya, ibig sabihin may dapat pagbutihin o bitawan. At dahil dito, ang reaksyon niya ay hindi impulsive. Ito ay strategic. Hindi niya sinasayang ang enerhiya sa pagsigaw, sa pagpapaliwanag, o sa paghabol ng validation. Sa halip, ginagamit niya ang bigat ng nararamdaman bilang gasolina. Kapag masakit, nagiging mas disiplinado siya. Kapag nakakadurog, nagiging mas matatag siya. Kapag nakakalito, nagiging mas malinaw ang focus niya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi makabasa sa kanya. Tahimik siya kahit may tensyon. Kalmado siya kahit may gulo. Hindi siya natitinag kahit sabay-sabay ang problema. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi niya ibinibigay sa mundo ang kapangyarihang matagal niyang ibinibigay noon. At ito ang nagiging magnetic. Kapag ang isang lalaki ay hindi nakokontrol ng emosyon, hindi siya nakokontrol ng tao, hindi siya napipilit, hindi siya basta-basta napapasunod, hindi siya natitinag kahit anong panggugulo. Ang emosyonal na kontrol niya ay hindi pader. Ito ay precision, hindi ito pagpatay sa damdamin. Ito ay mastery ng sarili. At kapag narating niya ang level na yon, ang mundo ay hindi na nakakatakot. Ang mga tao ay hindi na nakaka-overwhelm. Ang mga sitwasyon ay hindi na kayang guluhin ang loob niya dahil hawak na niya ang pinakamatibay na anyo ng kapangyarihan, ang sarili niya. Siyam, ang kanyang kalmadong presensya ay nagiging sandata. Kapag naabot ng isang lalaking Sigma ang emosyonal na kontrol, nagbabago ang buong aura niya. Hindi ito ingay, hindi ito yabang, hindi ito pagyayabang ng lakas.
Ito ay presensyang hindi mo mabigyan ng label pero ramdam mo agad. Dati, madali siyang mabasa. Nakikita mo kapag nagagalit siya, nararamdaman mo kapag nasasaktan siya, nahuhulaan mo kung kailan siya naguguluhan. Pero ngayon, hindi mo na alam kung ano ang iniisip niya. Hindi dahil nagpapanggap siya, kundi dahil hindi na siya nagre-react sa parehong paraan na inaasahan ng karamihan. Ang dating lalaki na mabilis maapektuhan ngayon ay nagmamasid, nakikinig, tahimik na sinusuri ang bawat galaw ng tao sa harap niya. Hindi para manghusga, kundi para maintindihan. Hindi para umatake, kundi para makakita ng pattern. At dito nagiging mas malakas ang kanyang presensya. Ang kanyang kalmado ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay kumpiyansang hindi nakaangkla sa opinyon ng iba. Ang kanyang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay pagiging pamilyar sa sarili. Mararamdaman mo ito kapag pumasok siya sa isang silid. Hindi siya nagtatry umangat pero umaangat siya. Hindi niya sinusubukan makuha ang atensyon ng tao pero napapatingin sila. Hindi niya sinusubukang maging intimidating pero nagiging intimidating siya dahil hindi mo siya kayang basahin. Ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi nagmumula sa yabang. Nagmumula ito sa mga sugat na pinag-aralan niya, sa mga kahinaan na tinanggap niya at sa mga emosyon na napagtagumpayan niya. At dahil dito, ang mga taong sanay mangontrol ay natataranta. Hindi gumagana ang guilt, hindi gumagana ang drama, hindi gumagana ang pressure, hindi gumagana ang emotional bait. Dahil hindi mo kayang manipulahin ang isang taong hindi natatakot sa pagkawala at hindi umaasa sa validation. Ang presensya niya ay nagiging salamin at sa salaming iyon nakikita ng tao ang totoong intensyon nila. Hindi dahil sinasabi niya, kundi dahil hindi niya kailangan sumabay sa laro nila. Ang kapayapaan niya ang naglalabas ng kalituhan ng iba. Ang katahimikan niya ang nagpapakita ng ingay ng motibo ng ibang tao. Ang pag-iingat niya ang nagsisiwalat ng pagkakaplastik ng mga nakapaligid sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang Sigma ay nagiging hindi mahawakan. Hindi dahil malupit siya, kundi dahil malinaw siya. 10. Hindi mo mapaglalaruan ang lalaki na nakakita na ng laro. Maraming tao ang mahusay magsuot ng maskara. May maamo sa harap pero may ibang motibo sa likod. May nagbibigay ng papuri pero may hinihinging kapalit. May nag-aalok ng tulong pero may nakatagong agenda. Pero ang Sigma, hindi na siya madaling mapatalsik sa ilusyon. Hindi dahil nagdududa siya sa lahat, kundi dahil nakita na niya ang tunay na anyo ng mga tao noong panahon na mahina pa siya. Lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng pagkabigo, iyon ang nagmulat sa kanya, hindi ng galit, kundi ng pag-unawa. Ngayon, hindi mo na siya basta mapagagalaw, hindi mo siya mababaluktot, hindi mo siya maitutulak sa direksyon na gusto mo. Dahil bago pa man mangyari ang sitwasyon, nabasa na niya ang galaw. Hindi siya nag-a-assume pero hindi siya bulag. Hinahayaan niyang magsalita ang tono, ang kilos, ang timing, ang inconsistency ng mga salita. Nakikita niya ang mga maliliit na senyal na dati ay hindi niya pinapansin. Ang isang pilit na ngiti, ang sobrang pag-aalok ng tulong, ang biglaang pagiging sweet, ang pagiging defensive, ang mga pahiwatig na hindi sinasadya. Naintindihan niya na ang tunay na intensyon ay hindi laging lumalabas sa bibig. Lumalabas ito sa pattern. At dahil napagdaanan na niya ang sakit na dulot ng maling tiwala, tinuruan siya nitong magbasa ng mas malalim kaysa sa surface level. Kaya't hindi na gumagana ang mga laro sa kanya. Hindi siya nakikipagtalo, nag-oobserba siya. Hindi siya nagmamakaawa, naglalakad siya. Hindi siya nagbubuhos ng emosyon, naglalagay siya ng hangganan. Hindi siya naghahanap ng dahilan. Hinahayaan niyang lumitaw ang totoo. At kapag hindi tugma ang sinasabi sa ginagawa, sapat na iyon para malaman niya ang direksyon. Tahimik siyang lumalayo, walang drama, walang paliwanag, walang second chances para sa paulit-ulit na pattern.
Hindi dahil sarado ang puso niya, kundi dahil alam na niya ang presyo ng pagbibigay ng access sa maling tao. Ito ang hindi maintindihan ng karamihan. Hindi siya malamig, marunong lang siya, at ang katalinuhang ito ay binuo hindi sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro o pakikinig ng payo, kundi sa mga gabi kung kailan siya nagising sa sakit at pinili niyang unawain ito kaysa takasan. Kaya ngayon, ang mga laro ay hindi lang hindi gumagana. Nakikita niya ang mga ito bago pa ito magsimula, at ang taong hindi mo kayang lokohin, hindi mo kayang kontrolin. Ending, tahimik na lakas, tahimik na pag-angat mo. Kung nakarating ka hanggang dito, may isang bagay na malinaw. Hindi aksidente ang pagbangon ng isang lalaking Sigma. Hindi siya itinulak pataas ng mundo. Hindi siya binuhat ng papuri. Hindi siya inangat ng palakpakan. Ang nag-angat sa kanya ay ang mga bagay na sinusubukan ng karamihan iwasan. Ang sakit, ang katahimikan, ang pagbitaw, ang pagkalito, ang pag-isa. At sa bawat yugto, may isang hakbang siyang ginawa na hindi kayang gawin ng marami. Pinili niyang lumago kaysa magreklamo. Pinili niyang unawain kaysa magtanim ng sama ng loob. Pinili niyang magdisiplina kaysa mag-excuse. Pinili niyang tahimik na bumuo kaysa maingay na maghangad. At ngayon, naintindihan niya ang isang katotohanang hindi itinuturo sa paaralan at hindi matatagpuan sa karamihan. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas. Ito ay nabubuo sa loob, kung saan walang audience, walang palakpakan, walang validation, kung saan ikaw lang at ang katotohanan mo. At kapag kaya mo nang magtayo mula sa katahimikan, wala nang makakabasag sa'yo. Kapag kaya mong pagtagumpayan ang emosyon mo, hindi ka na kayang manipulahin. Kapag kaya mong mawala at magbalik ng mas matalas, wala nang kapangyarihan ng mundo para kontrolin ang direksyon mo. Yun ang tunay na kapangyarihan ng Sigma. Hindi siya loud pero hindi siya matitinag. Hindi siya naghahabol pero siya ang umaabot. Hindi siya nagmamadali pero siya ang nauuna. Hindi siya nakikipagkompetensya pero siya ang nagtatagal. At kung ramdam mong tumama sa'yo ang mensaheng ito, may dahilan. Dahil may parte sa'yo na nagising, may parte sa'yo na naalala kung sino ka dapat maging, at may parte sa'yo na alam na hindi na dapat bumalik sa lumang bersyon mo. Kaya bago ka lumabas sa video na ito, tandaan mo ito, ang katahimikan mo, ang disiplina mo, at ang pag-angat mo. Iyan ang hindi kayang tapatan ng kahit sinong umaasa sa validation. Kung gusto mo pang palalimin ang ganitong uri ng mindset, siguraduhin mag-subscribe sa Ultrawise kung saan binubuo natin ang pinakamalakas na bersyon ng sarili nang hindi kailangan ng ingay. At kung narating mo ang dulo ng video, mag-comment ng Calm Power sa ibaba para malaman kong isa ka sa iilang hindi lang nakikinig kundi nagbabago.